Anonymous Pinoy Confessions. 16 rounds, 3 hours. Hi! Gusto ko lang ikwento yung pinaka-recent experience ko. I'm a male, 23 and turning 24 this 2026. Ako yung tipo ng guy na ma-explore. So much so that I had my first sexual intercourse when I was only 13. Tapos nung 17 ako, nagawa ko yung 15 rounds sa loob lang ng isang buong maghapon from 7 a.m. until 5 p.m. Wala akong ginawa noon mula umaga hanggang hapon kundi makipag-sex lang. By December 30 of 2025, ang body count ko is already 134. Hindi ko ito pinagyayabang or pinagmamalaki. Ito ang naging resulta ng explorative nature ko. Fortunately, may nakilala ako from lit match. 17 pa lang yung girl ngayon. So I think na magseseryoso na ako this 2026. Everything went fast, like literal. Siya yung nag-open up ng sex topic. So December 31, bandang 2 a.m., nag-chat siya na magkita kami. So syempre pumayag ako, tapos diretso kami agad sa hotel. Nung ando na kami, ang plano ko is makarami as long as I can. Pero putya, ang ending, second round pa lang, suko na ako. And etong si girl, grabe. Kakatapos lang namin, pagkalambot na pagkalambot ko, papatigasin niya agad. Ibi-BJ niya hanggang sa ipasok na niya until labasan ako ulit. Doon ko na-realize na yung 7-year age difference namin siguro ang dahilan kung bakit hindi ako makakeep up sa kanya. Sunod-sunod niyang ginawa yun, like literal na sobrang pagod at lupaypay ako. Hindi na ako makaangal dahil siya na ang nag-lead. Sa loob ng 3 hours, naka 16 rounds kami. Tangina, natalo ko yung record ko nung 17 pa lang ako by a huge margin. 16 rounds in 3 hours versus 15 rounds in 10 hours. Grabe. Magaling si girl mag-BJ at walang tapon. Lahat, swallow. Grabe, tirik ang mata ko. Simot ako, pati itlog ko, lunok. Para akong kinumbulsyon eh. Nung round 16, talagang divine intervention na ang nagdala. Dahil wala na, finish na ako. Tapos nag-flashback sa isip ko yung mga panahon na 17 pa ako. Ganun rin katindi ang libog ko na hindi ako napapagod. Napasabi na lang ako, tangina, kalabaw lang talaga ang hindi tumatanda. I had sex with my ex's twin. Before I dated my boyfriend, nagpaparamdam na talaga yung kambal niya sa akin. It was 2022 when he started reacting on my stories. After that, we even talked for a while, but I really did not want him since ang akala ko, fuckboy siya. Fast forward to 2024, dinate ko yung isang kambal which is yung ex ko na. We lasted for like 8 months. I am from Manila and taga dun sila sa province namin. I don't usually go there na since wala naman akong gagawin dun. But when we started dating, umuuwi na ako for him. LDR kami ng ex ko. I was not aware na he was a fuckboy pala sa province namin. After ilang months, nag-reach out yung kambal niya sa akin. He told me about my ex's cheatings. He sent me a video of him holding another girl sa bar. He also told me my ex was fucking other girls. And yes, hindi lang isa. He comforted me. He asked me if need ko ng karamay. And I said yes. Pumunta siya sa house namin. I lived there alone. Nag-usap kami and he really comforted me. Uminom kami habang nagkukwentuhan until I felt his hands on my thighs. Aaminin ko, sobrang gwapo rin talaga ng kambal ng ex ko. Kahit kambal sila ng ex ko, hindi ko maitatanggi na mas gwapo itong isang kambal. Dala na rin ng kalasingan, we started making out hanggang sa may nangyari sa amin. It felt really good kasi he was so gentle to me. And first time kong maramdaman na hindi dahil sa lust ang ginawa namin kahit wala namang kami. Nung may nangyayari kasi sa amin ng ex ko, para lang akong fubo sa kanya. To be honest, up until now, I'm still thinking if tama ba yung ginawa ko o consider ko na lang yun as gante sa ex ko. What should I do? Morgue. Hi, call me Avery. I'm 27 and I work at my city's local morgue as a mortician. I basically handle embalming, body preparation, and other related tasks. I've been working here for roughly 2.5 years. I have this coworker who's also a mortician like me, si Chris. He worked here before I did. He is nice and super friendly naman. Back when bago-bago pa lang ako, he would teach me how things worked. Overall, he is a great dude to be around with and parehas kami ng humor. Soon enough, we became close friends, parang best friends na rin. We would spend time together during breaks and we often ate lunch together.
Minsan pag may night shift kami, we would chip in together to buy delivered food. But just recently, around June 2025, we had another night shift. I was really hungry, so I asked him if he wanted to buy some food. He said sure, so we ordered, and I waited for the delivery to arrive while he worked on a body. After mga 20 minutes, I decided to go down already since I was in a hurry. I did not get the chance to tell him na kukunin ko yung pera niya. I took his wallet and grabbed some money, but as I was about to leave, I noticed a condom inside. Normal naman, di ba? Kaso wala siyang jowa and wala rin siyang time for any relationships because he is a romantic and a very awkward dude when it comes to relationships. I eventually brushed it off, thinking maybe it was just for emergency. But after a few more weeks, he started acting weird. From the start, pag nag-work kami sa body, I was the one doing the sanitation and cleaning part, while he handled embalming and other tasks. Recently though, he kept insisting that he do the sanitation part while I did the others. He would also always lock the door whenever he was cleaning. For your information, hindi ko sinasara ever yung pinto whenever I'm the one cleaning, especially in case I need help. Things got even weirder and creepier a few days later when I was cleaning the trash can. When I was about to tie the garbage up, I saw something. At first, I thought it was a glove because it was white and slightly transparent. But when I looked closer, tang ina, it was a used condom. During that time, our coworkers already left and kami na lang ni Chris ang natira. After that incident, I started getting suspicious. I began to think na baka necrophile siya, a person who has sexual attraction to dead bodies. I confirmed it when I was preparing a body to be embalmed after he had sanitized it. While I was fixing the dead's gown, I noticed something dripping from the dead's private area. It was white and thick in consistency. It was semen. What the actual fuck? I was so disgusted that I decided to take a week off work, saying I was not feeling well. I was honestly too traumatized to even see him anymore. But I knew that in the end, I still had to go back to work. It did not help that I was out of money that time, so needless to say, I must return to work as soon as possible. When I got back to work, I did not pay attention to or talk to him at all. I thought that would give him the heads up that I already knew his dark secret, but it was quite the opposite. After a few days of being ignored, he finally confronted me about the situation, asking me what was wrong. I just told him I was feeling down and that I chose not to spread the negativity of my feelings towards him. He eventually left me alone, but I know he knows something is up. After a few days, there was a day when he was not at work and one of our coworkers was assigned to replace him temporarily. He was replaced by Liam. I'm also close to Liam, so I decided to ask him about Chris since he had worked with him longer. He revealed that Chris had been doing this for years. He even told me na nakita niya mismo si Chris na nire-rape yung dead body. According to Liam, there was this dead girl whom Chris found exceptionally attractive. Chris would tell Liam how cute she was, how her body still looked fresh, and how she looked like she was just sleeping. At first, he thought Chris was joking, but after a few hours, while Liam was preparing the embalming equipments, he heard something coming from the preparation room. When he checked, he saw Chris using the dead girl's mouth to pleasure himself. Movie Marathon. Hello, male, 25 years old. 5 to 6 years old ako nung nangyayari to. Na-sexual assault ako ng pinsan kong lalaki nung bata pa ako. Growing up, hindi ko yun masyadong inisip. Pero noong grade 7 ako, doon ko na lang na-realize na naabuso pala ako. Pero muling naulit ang pangahalay nung grade 8 ako. Isang gabi, magkakatabi kaming magpipinsan at magbabarkada sa bahay ng lola ko. That night, nag-movie marathon kami. In the middle of the night, naalimpungatan ako dahil may humahawak sa private part ko. Sabay kinuha niya ang kamay ko at nilagay sa private part niya. Agad ko namang tinanggal ang kamay ko at lumihis ako ng higa. Binulungan niya ako na lumabas kami sa kwarto. Takot na takot ako noon dahil may nakatutok sa aking matalim na bagay. Lumabas siya ng kwarto pero hindi ako sumunod sa kanya. After ng pangyayaring yun, hindi na naulit ang pang-aabuso at bumalik na ako sa province namin. After how many years, nabalitaan ko na lang na patay na siya. Hindi sinabi sa amin ang dahilan ng pagkamatay niya. Hindi ko alam pero sobrang saya ko nung nalaman kong patay na siya.
Pakiramdam ko malaya na ako sa kanya. After 1 month, sumunod naman ang partner niyang namatay. First love never dies. Totoo pala yung first love never dies. I had this ka-situationship for a year back when I was 22 years old. I'm 41 now, female. I am married and have 2 kids. From time to time, I still remember my ex. Friend kami sa Facebook and every time nakikita ko life updates niya, nanunumbalik yung feelings ko sa kanya. I just always remind myself na masaya ako sa pamilya ko. Mahal ko ang asawa ko. I have 2 beautiful children. However, hindi siya nawawala sa isip ko. Laging sumasagi from time to time. I have the courage to unfriend him kasi he always reminds me of the happy moments we had. Kaso nga lang, wala naman kaming label back then. We acted like we were in a relationship pero wala naman talagang official statement na mahal namin ang isa't isa at walang mansari and all. I gave up on our relationship kasi napapagod ako kakaisip. Dahil every time na hindi siya kumukontak, alam kong may kasama siyang iba. Hindi ako makareklamo kasi wala naman kaming label. Siya ang first ko, siya ang nakakuha ng virginity ko. Wala naman akong ibang nakasex maliban sa kanya at sa asawa ko. To tell you the truth, magaling siya. I always compared him to my husband. Anyway, mamamatay na lang ata akong pinagpapantasyahan na one day magiging kami pa rin. Best friend. I'm 34, male, at may best friend akong lalaki. Simula high school, sobrang close na kami. Sanggang dikit, lahat ng kalokohan, problema at masasayang moments sabay naming dinaanan. Nung college, pareho pa kami ng kurso, magkaibang section lang. Pero kahit ganun, hindi nabawasan yung samahan. Solid talaga. Sobrang komportable kami sa isa't isa. Kaya naming magsalo sa pagkain, mag-inuman, maligo ng sabay, matulog sa isang kama, wala talagang mali siya. Pareho kaming nagkaka-girlfriend, confident kami sa sarili naming pagkatao, walang awkwardness, walang tanungan ng bakit ganyan, kasi normal sa amin yun. Pero isang araw, nag-away kami. Maliit na bagay lang, pero dahil pareho kaming may pride, buong araw hindi kami nag-usap. Tahimik lang, ang bigat, tapos dumating yung gabi. Magkatabi pa rin kaming natulog. Parang automatic na lang, magkatalikod nga lang nung una. Habang lumilipas ang oras, sabay kaming bumaligtad, nagkaharap, nagkatitigan. Walang salita, matagal, tapos bigla niya akong niyakap. Niyakap ko rin siya, tapos naghalikan kami. Hanggang sa nauwi sa mas intimate na bagay. Kinabukasan, parang walang nangyari, walang usapan, walang tanong. Pero simula noon, tuwing kami lang ulit ang magkasama, nauulit. Hindi madalas, pero laging totoo. Pareho naming gustong mapasaya ang isa't isa. Walang sapawan, walang label. Basta kung anong meron, yun. Nagpatuloy yon habang lumalaki kami. Nakagraduate, nakapagtrabaho, nagkaasawa. Ngayon, bihira na. Pero kapag may chance, andun pa rin. Parang may sariling mundo na kaming dalawa lang na walang ibang nakakaalam. We never talked about anything sa mga intimate time namin. Basta nangyayari na lang siya kapag magkasama kami. Kung anong gagawin niya sa akin ay siya rin gagawin ko sa kanya. Sa tagal na namin ginagawa to, never kaming nag-I love you-han. Normal na mag-best friend ang kilos namin sa harapan ng iba at ng pamilya namin. Nung nagkapamilya kami, naisip ko na dapat itigil na namin. Pero paano ko sasabihin sa kanya kung never naman naming pinag-usapan to? Kaya sobrang komplikado. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Wala sa aming umaamin. Wala ring nagtatanong. Pero isa lang ang alam ko. Masaya ako kapag kasama siya. At kahit gaano ka-weird to sa iba, siguro ito yung pinakatotoo sa lahat ng naranasan ko. Tangina, ano yun? Joke? Hi, 27, female. Masama bang tumanggi dahil pagod ka na? 27 years old na ako. Mula noon hanggang ngayon, ako ang sumusuporta financially sa main family ko at sa nanay at tatay ko. Minsan papasok pa dyan yung manghihiram ang mga pinsan ko. Yung partner ko mula noon, ako ang nagpa-finance since magjowa pa lang kami. Ahead ako ng 1 year sa kanya kaya ako ang naunang magka-work. Ako ang laging nag-a-adjust. Nasa malayo siya pero dahil tanga ako, nagbubook ako ng flight papunta sa kanya kahit 2 days lang para magkasama kami. Labas pa dyan yung mga hinihingi niyang pera pang sustento sa pag-aaral niya. Nung nagkaanak kami, ako ang naging breadwinner kasi nurse ako. Siya, iba ang field niya, mas mataas daw sahod ko. Ang tanga ko kasi pumayag ako.
Labas pa yung nangungutang ang mga kapatid niya sa akin at hindi nagbabayad. Kapag pinapasingil ko, wag na raw at kawawa naman. Ano yun, salamat na lang. Dagdag ko pa, nung una 50-50 kami pero mas madalas ako ang mas malaki ang ambag. Hindi ko tinignan yun kasi mahal ko ang pamilya namin. Tapos nawalan siya ng work for almost a year. Ako ang sumalo. Gusto pa niya kumuha ng motor tapos 50-50 raw kami sa pagbabayad kasi hindi raw kaya. Tangina, ano yun? Joke? Sabi niya, madali na lang yun kapag may pera na. Tapos ngayon, minamadali niya ako mag-work abroad para raw malaki ang pera at sa bahay na lang siya. Medyo masakit sa akin kasi dalawang anak namin at maliliit pa. Tapos hindi ko sila makikitang lumaki pag umalis ako. Na bad trip pa ako nung sinabi niya na since andun na ako na rin daw magsustento sa parents niya dahil nanay at tatay ko na rin daw sila. Etong nakaraan lang, nangihiram na naman yung kapatid niya. Sabi ko kalahati lang ang mapapahiram ko. Ngayon ako pa ang masama kasi babayaran naman daw. Ang point ko is marami rin akong bills sa amin. Sa parents ko, sa gatas, diaper, insurance at mga hinuhulugan ko. Sa isip ko, hanggang kailan? Pagod na ako sumweldo para sa ibang tao. Gusto ko lang irant na ang kapal ng mukha nilang lahat. Hindi raw siya domesticated. 26 male here. I have a girlfriend for a year pa lang. And ngayon, nag-uusap na kami paunti-unti about marriage. Ang question ko lang sa girls, pag sinabi ninyo na hindi kayo domesticated, may chance pa kaya magbago yun if ever ikasal na talaga kayo? Ito ang sabi ng girlfriend ko. If ever ikasal daw kami, gusto niya ng personal/private chef. Napaisip ako magkano kaya bayad dun. Sabi ko bakit hindi na lang tayo mag-hire ng yaya or kasambahay. Sabi niya ayaw niya daw ng basta-basta at introvert siya kaya ayaw niya ng may kasama sa bahay. So on-call chef at on-call cleaning service daw. Ayaw daw niya ng stranger sa loob ng bahay at ayaw niya daw ng Bisaya na yaya ang mag-aalaga sa magiging anak namin. Gusto niya daw private nurse or tutor. Basta college grad daw at on-call lang kasi, again, as an introvert, ayaw niya raw ng others sa loob ng bahay. Dapat daw may dishwasher kami para hindi niya na need maghugas ng plates. Dapat merong dishwasher at dryer para raw magtutupi na lang siya. Once a week daw yung cleaning service at dapat may robot vacuum para hindi na niya need magmop at walis. Gusto niya rin daw may negosyo siya at may personal income pa rin kahit housewife. Kasi kung mag-stop siya sa work niya, hindi raw niya kaya na wala siyang own money. Yan lang daw demands niya kasi hindi siya domesticated. In all honesty, natakot ako. Gago ba ako na kinabahan ako? Kasi pakiramdam ko, hindi niya ako aalagaan. Baka mali ako. Minsan napapaisip ako kasi parehas lang naman kaming sa middle class family galing. Pero yung demands ng girlfriend ko, napapatanong ako kung totoo ba or baka nagjo-joke lang siya. Kasi nakakatakot kung totoo. Too much ba o sakto lang? Hot daddy, lover. You really have to experience it to believe it, okay? I used to think size did not matter, but I totally changed my mind after trying something way bigger than my boyfriend. At my age, I'm all about exploring new things, sexually to be exact. So I guess love and acceptance can come later. We both know ng boyfriend ko that our relationship is mostly just for fun and experiences. But OMG, I was not expecting it. Damn, first time tumirik ang mata ko sa guy na more than twice my age. I'm officially a hot daddy lover. All of a sudden, boys my age are mostly like totoys in my eyes just now. Nabuntis na pala siya ng iba. Male here, I just want to share my life experience. Married kami ng misis ko for 1 year, pero nagsasama na kami for 10 years. In those 10 years, medyo stable naman yung income ko sa business. One day, na-down yung pinaka main source ng income. Then eventually, napilitan ako mag-work pati na ang misis ko. Doon na nagsimula yung parating away at main root ng away is pera. Medyo busy siya sa work at ganun din ako. Napilitan akong dumayo ng ibang lugar para sa trabaho. Hindi ko namalayan, may boyfriend na pala. Hindi ko nalaman nung nagka-boyfriend siya. Doon ko lang nalaman na nabuntis na pala siya ng iba. Ang sakit, ang hapdi. For men, one of the most painful thing you can experience is to find out that the woman you love is having sex with another guy. Gusto kong magsampa ng kaso pero hindi ko magawa. May mga bagay akong kinukonsider. Una is ayaw kong makitang nasasaktan mga anak namin.
Pangalawa is ayaw ko makita ng mga magulang ko na lumuluha ako. Maybe ang tanga ko para hindi man lang gumawa ng aksyon para sa justice ko. Nangyari ito about 5 years na. Pero minsan, andito pa rin yung sakit. Siguro ang lesson na natutunan ko sa experience ko is kapag lalaki ka at wala kang maibigay or kulang ang financial mo, ekis ka. It makes me think na women love conditionally while men love unconditionally. Hindi ko nila lahat pero majority. Police. Hi, I'm a 23-year-old trans woman. This story happened 4 years ago, noong 19 pa lang ako, pandemic time. Bawal ang gatherings pero syempre may mga palusot pa rin. Isa na doon yung birthday ng tatay ng isa kong long-time friend. Sobrang close ko sa dalawang friends kong ito. We were besties since we were 10. Same age, same barkada, same kalokohan. That night, 5 lang kami sa inuman. Ako, yung dalawang friends ko, boyfriend ng isa at yung younger brother ng isa pa. Chill lang sa umpisa, kwentuhan, tawanan, inom ng halo-halong alak. Mga bandang hating gabi, nag-umpisa ng magkalasingan. I was starting to sober up na kasi alam ko na limit ko. Then biglang dumating yung tito ng friend ko na police. Wala man lang pakilala o pasintabi, diretso upo at inom. Naupo pa siya sa tabi ko. At first, he was quiet, observant, pero ramdam ko yung tingin. Alam kong may mali. Mga 2 AM, sobrang lasing na yung isa naming kaibigan. Halos hindi na makapagsalita ng maayos. So kami na nag-decide na ihatid siya sa kwarto para matulog. Ako pa nag-prepare ng timba just in case masuka siya. Then biglang alok nung tito na ako na lang magbabantay sa kanya. Syempre kami, no way. Hindi kami pumayag. Alam na, baka may mangyari pa. Buti na lang hindi na siya nagpumilit. Bumalik siya sa taas para mag-inom uli. After some time, naubos na yung alak. One by one, nag-alisan na rin. Yung boyfriend ng kaibigan ko umuwi na at yung younger brother nung isa natulog na. Ako at yung isang friend ko pumasok na rin sa kwarto kung saan natutulog na yung friend naming sobrang nalasing. Tahimik, pagod, higa. Then out of nowhere, may yumakap sa likod ko. Akala ko friend ko lang. Pero nagulat ako nung may humihila sa damit ko, humahalik sa bato ko at humahawak sa katawan ko. Nanigas ako, hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. He wrapped the blanket around us. Parang sinigurado niyang walang makakakita. I was crying silently habang ginagawa niya yung gusto niya. Hindi ko na alam anong oras natapos. Pero nung natapos siya, he leaned in and whispered, "Huwag kang maingay, walang nangyari ha." Umiyak lang ako hanggang sa nakatulog ako. Kinabukasan, sobrang aga kong umuwi. Naligo ako ng matagal. Binuhos ko lahat ng luha ko sa shower, hoping na mawala yung feeling ng dumi, ng sakit, ng pagkawasak. Sinabi ko sa isa kong friend yung nangyari. Sabi niya, ginagawa talaga yan ng tito ko sa mga nakakainuman niya. Buti nga ako nakatakbo nung muntik na ako. She even confronted her uncle and guess what he said? Oo, ang arte nga naiyak pa. Wala siyang remorse, wala siyang takot. Para bang trip lang sa kanya lahat ng yun. But the worst part was not just the assault, it was what happened when I tried to tell my own family. Sinubukan kong sabihin sa kanila, lalo na sa nanay ko. Alam mo sagot niya? Hayaan mo na lang, hindi ka rin papakinggan kung magsusumbong ka. Pulis yung gumawa. Wala rin namang saysay kasi trans woman ka. Ang unang iisipin ng mga tao, ginusto mo yan. Parang binasag ang mundo ko nung narinig ko yun. No, hindi ko ginusto. I will never ever ask for that. I was violated. I was hurt. I was crying. At higit sa lahat, wala akong kasalanan. Pero sa halip na ipaglaban ako, ang iniisip nila, nakakahiya magreklamo. That crushed me even more than the assault itself. Hindi lang ako biktima ng karahasan, naging biktima rin ako ng katahimikan at kapabayaan ng sarili kong pamilya. After that, hindi ko na nakita yung tito niya ever again. The last thing I heard, nakulong daw siya, na-rape din daw niya ang sarili niyang pamangkin na lalaki. Hindi ko alam kung ilang beses ko pang iiyak ang gabing yun, pero hanggang ngayon, dala ko pa rin siya. And I want to open up about my traumatic experience so that my trans sisters who have been through the same know they're not alone, that their pain is real, and that everything they feel is valid.